Hello fam! Welcome back to another vlog. So Vlogmas Day 16 na natin ngayon and 10:30 na ng umaga. And for today, chill na lang tayo fam dahil last day na natin dito sa Zurich. And ang gagawin natin is maglalakad-lakad na lang tayo dito sa area. Gusto kong tignan yung Bahnhof Station sa baba kasi may mini shopping mall doon. Tapos yung Globus, it's a department store din pala. Tignan natin pati yung Co-op City. And baka bumili lang din ako ng mga ilang chocolates no mula dito sa Switzerland. Kasi wala talaga akong nabiling any pasalubong talaga fam. Kahit doon sa Germany and Austria. Hindi talaga ako bumili ng pasalubong kasi ang plano ko, mga ilang chocolates na lang mula dito sa Switzerland ang bilhin natin, no? Para at least kahit papano, meron naman tayong maiuwing pasalubong para sa bahay. So yun lang gagawin natin fam. Maglalakad-lakad na lang tayo dito sa Zurich City Center, Old Town, tapos bibili ng mga kaunting pasalubong, and yeah, that's it. Mamaya pag uwi natin, mag-iimpake na rin tayo. Kasi last full day natin today. Tomorrow, flight na natin fam. Ng alas 2 pa naman. Pero ang check-in time natin sa airport ay 11 o'clock. Kaya alis tayo dito mga 10. Saktong-sakto check-out time. No? It's gonna be a chill day lang for our Vlogmas Day 16. Mag-iikot-ikot lang tayo dito sa Zurich. So baba na tayo fam. Baka sa Bahnhof Station na lang tayo mag-breakfast or tiyan natin kung may madaanan tayo dyan sa labas. Alright, nakalabas na tayo fam. Sinuot ko lang ulit yung aking earmuffs dahil ang lamig na naman dito sa labas. Kaya tatawid na tayo dito. Itong spot na to maganda mag-picture dito. Marami nagpipicture dyan kahapon. Mag-picture tayo. Tapos ayan na yung Bahnhof Station. Oh. Diba? Malapit lang. Walking distance lang. Yan, ito yung spot. Tignan nyo, ang ganda oh. I-zoom ko kayo. Ayan. Ganda no, ang linis. Ito na ang Zurich Station. Andito lang tayo kagabi, no? Ganda rin ng Zurich Station, no? Ngayon, yung mga kainan dito sa Zurich Station, nasa baba. Yan, pagbaba dito, isa pang baba, ando na yung mga restaurants and cafes. Ayan, no? Tapos nandito rin yung parang shopping mall nila. Yan, may Swatch, may Sephora, tapos ayan, bakery. Dito tayo kumain kahapon, yung Maru na Japanese restaurant. Grabe tong bakery na to, oh. Pangalan niya, Stalker, since 1904 pa. Tapos ito ang Sephora. And doon, may Migros. Ito, sa kaliwa. Dito lang sa Migros, makakabili ka na ng pagkain. Eh. Ang dami nilang tinapay, oh. Tapos may coffee din sila. Then kung gusto niyo ng mga sushi, meron dito. Dito na ako fam sa Bahnhofstrasse. And naisip ko mag-hot chocolate na lang muna tayo. Dito sa Bachmann. Ayan. Sulitin natin ang time natin dito sa Zurich na makapag-hot chocolate, no? Kasi ang sarap ng hot choco nila dito. 4.5 francs yung hot chocolate nila. Here's our hot chocolate from Bachmann. Sarap. Pero mas masarap pa rin yung nainom natin sa Lucerne. Yun, the best talaga. Pero ito, masarap din. Umuna tayo saglit at enjoy natin ang ating hot chocolate. Alright, dito na tayo sa Co-op City. Tignan natin kung anong mabibili natin dito. Ang galing ng una pa lang, cosmetics na and perfume. 4 na floors pala siya. Oh, may restaurant sila sa taas. Galing, no? Tapos may English translation. Menswear nasa 2nd floor. Swiss chocolate shop nasa baba, basement. Yan, umakyat muna ako dito sa taas sa menswear. Galing, may MCM sila dito. Oh. Marc Jacobs, the tote bag. Hindi pa pala menswear to, sa taas pa pala. Tingnan natin. Ito na, ang daming laruan. Ito, menswear. Puro jackets naman. Sige, baba na tayo doon sa may mga chocolates. Gusto ko sana magtingin dito ng North Face. Wala palang North Face dito. Merong separate na boutique ang North Face. Pero wala dito sa Co-op. Tingin tayo doon sa basement yung bilihan ng mga chocolates. Yan, mga cheese. Ang dami nilang cheese, oh. Wine and cheese. Maganda rin pampasalubong, no? Yan, daming cheese. Wow. Saan yung mga chocolates? Wine na yun nandito. Hanapin natin ng chocolates.
Ayun, ito ang kanilang chocolate section. Pero nung nag-research ako, ang bilhin daw is itong Kyler 1819. Ito yata yung pinunta natin nakaraan, di ba? Na Chocolate Factory. And kasi yung Lind, meron na rin sa atin, di ba? Nabibili na siya. Pero itong Kyler yata, hindi. Kaya parang nung nagbasa ko nun sa Google, in-advise nila na yung Kyler ang bilhin. Pili tayo ng ilang chocolates. So yung isang ganito, 12.95 francs. Ito parang nakasale, oh. Normal price is 3.5. Pero kung bibili ka ng 10, 19.95 na lang. Malaki din ang madi-discount, ha? Kasi kung 10 nito, 35 francs eh. Pero 19.95 mo na lang mabibili. Ito pa yung mga pralines. Diba sikat din yan dito. And chocolates. Iba pang mga chocolates. Tingnan nyo, fama, meron sila ditong Ovomaltine. Di ba sa atin, Ovaltine yan? E di ba masarap ang Ovaltine? Bili tayo. Ito, 6.5 francs. 10 sticks na siya. Ayan, oh. Ito, ang dami pang chocolate. So, mga Lind. Tapos, iba't ibang packaging. Meron sila dito cute. Tingnan nyo. Yan, bear chocolate. Teddy bear. Oh, ang cute. 6.5 francs. Ito, maganda to ilagay sa basket sa New Year, diba? Bili tayo nito. Gold coin chocolate. Dami palang iba't ibang chocolates dito, no? Yan, no, halba. 16.5 francs. Sige, bili na nga rin tayo nitong Cautina. Unang sulyap ko, ang basa ko Catriona. Bili tayo, maraming dumadampot nito eh. 6.35 francs. Ano pa ba? Puro chocolates and pralines lang naman yung bala kong bilhin, no? Ito rin parang pwedeng bilhin pang pasalubong. Oh. Yung mga gingerbreads nila. 9.95 francs. Ito 5.95. Mas mura. Pero assorted na siya sa isang ganito. Hindi siya naka-individual packaging, no? Alam ko na, bilan natin si Baby Sak nito. Lind chocolate na teddy bear. Para matuwa siya. Bili din tayo ng kape. Nescafe Gold Finesse. 14.95 francs. Ito na. Nakabayad na ako, fam. Aray ko. Ang bigat. Ngayon, umakyat ako dito sa second floor kasi plano kong bumili ng maleta para may nagayan tayong itong mga pasalubong and mabawasan ko rin yung isang malaki natin kasi punong-puno talaga siya. Total, pauwi naman na tayo. Kaya ko na magbitbit ng 2 maleta papuntang airport kasi pagka-check-in naman natin doon hanggang Manila na yung mga maleta natin. So, kaya na natin yun. Ito, meron silang section ng mga maleta, mga bags. Ito cute, oh. 109 yung 56 cm, 129 yung 77 cm. Ito fam, ang cute, may nakita ako. Cornwood. 129 francs. 77 cm na siya. So, pwede siyang pang check-in na din, no? Yan siya. Cute. Merong isa, ito, 119. Parang medium. Ayan, oh. Smaller siya. Yan, kita ba? Ito na, nabili na natin yung luggage. So, 129 francs siya. Itong pinamili natin, lalagay ko na dito sa loob. Diba? Para hilain na lang natin siya. Okay. So, nandito na ako sa cosmetics and perfume. Nakita ko to fam, oh. Invictus Rabanne. EDT 100 ml. Naka 50% off siya. Ayan. From 132.9, 67.4 francs na lang. Ayan. Pwede ito pang pasalubong. Kay Papang. Ayan. Mahilig yun sa pabango eh. Kalabas na ako. Ang bilis ng oras. 1:30 PM na. Hindi pa tayo nakakain. Inuna ang shopping. Ngayon, ang tawag pala sa kanya ay Coop. Hindi Co-op. Nasanay kasi ako sa atin. Pag may Co-op, Co-op talaga eh. Coop pala siya, Coop. Ayun na naman yung cute na train. Si Santa ang nagda-drive. So, ito yung building ng Coop, oh. Old building din siya na maganda. Na parang matagal na ring building. Parang since 1900s pa. Ayan. Coop City, St. Anahof. Fam, by the way, ito palang maleta na ito ay ipapag-giveaway ko rin pag uwi ko ng Pinas. So, isa sa inyong mga lucky fam ang pwedeng makakuha. Katulad lang din ng mga previous luggage giveaway natin, no? Number 1, kailangan lang nakasubscribe kayo sa YouTube channel. Nakafollow kayo sa Facebook, Instagram, and TikTok. Madali lang yun. Alam nyo na
Ayan, malamang marami sa inyo mga nakasubscribe and nakafollow naman talaga. Number 2, comment nyo lang kung ano yung favorite nyo dito sa ating Europe Vlogmas 2025. And number 3, comment nyo lang kung bakit gusto nyong manalo ng maleta. Yun lang, madali lang, no? Magra-randomizer tayo ng 1 lucky fam winner. Kamas kung handog ko na sa inyo to, fam. Although hindi naman kalakihan, di ba? Pero at least magkakaroon kayo ng maleta na nabili natin dito sa Zurich. Ayan siya, oh. Gagamitin ko lang siya kasi kailangan natin ng lagayan para sa mga gamit natin pa uwi and konting pasalubong. And after that, sa inyo na to. So, isa siyang large luggage, fam. Ayan siya. Oh, marami kayong malalagay dito. And hopefully, kung sino man na makakuha nito ay maraming marating gamit ang maleta na ito. Ayan, dito naman ako sa H&M. Nakita ko tong puffer jacket na kulay choco. Gusto ko siya. Naghanap kasi ako ng puffer jacket para may magamit tayo sa mga susunod na trips natin. Also, remembrance na rin natin, di ba? Kita nyo yung nabili natin sa Rome. O hanggang ngayon, remembrance natin. So, dalawa yung kulay niya. May black, may choco. Hindi ko alam kung bagay sa akin yung choco. Pero gusto ko siya. 69 francs. Yan, oh. Ganda, no? Hindi ko na alam kung bagay sa akin choco. May black version din siya. Kaso ang dami ko ng black. Parang gusto ko yung choco brown. Kana, bilhin na natin to para may remembrance tayo. 69 francs. Okay, let's go. Choco brown pala yung pinili ko. Kasi na-realize ko ang dami ko ng black na jacket. Kalabas na ulit tayo ng Bahnhofstrasse. Yung mga Christmas lights, no, hindi mo siya mapapansin na nandyan pag maliwanag pa. Pero pagdating nung gabi, no, biglang boom, ang ganda pala. Kain na muna tayo, fam. So, we ordered medium fries, mac chicken with paprika. Apparently, uso pala dito yung paprika, no, sa mga food nila. Tapos, umorder ako ng donut. Ayan. So, here's our lunch for today. Time check, 2:41 na. Ang bilis ng oras. Paminsan yung mga chill day natin na lakad-lakad lang sa loob ng supermarket, sa mall. Hindi natin mamalayon, lumilipas sa oras, di ba? Mas compared pag nag-explore tayo. Kunyari, nagtutour tayo. Pag ganito, magugulat ka na lang pag gabi na eh. Kasi kung 2:41 na, alas 4, parang gabi na dito eh. Pero happy naman ako, nakabili na tayo mga chocolates. Sarap ng fries, ang init. Tikman natin yung chicken paprika. So, meron siyang chicken. Nasaan yung paprika? Ah, sauce. Tapos may cheese. May pagkalasang chichirya siya. Sarap naman. Dito lang tayo makakatikim nito, no? Sa atin, walang ganito. Alright, nandito na tayo sa ating hotel room. Time check, ano oras na? Oh, alas 4 na. Bilis ng oras. Ayan na yung bago nating maleta, fam. Oh. Mamaya na rin siguro kung mag-ayos ng gamit. Hello, fam. Welcome back to another vlog. So, Vlogmas Day 17 na natin ngayon. And alas 9 na ng umaga. And for today, tayo ay babiyahe na pauwi ng Manila. Dalawa na yung maleta ko. Again, ito yung binili natin kahapon na mapupunta rin sa inyo. Naayos ko na rin yung gamit ko. Ayan, medyo maluwag-luwag pa nga ito. Kasi malaki yung binili kong maleta talaga. Konti lang naman yung binili kong mga chocolates kahapon, diba? But yeah, anyway, okay na yan. At least malaki din yung maibibigay kong maleta sa inyo. So ngayon, papunta na tayo ng airport. Alas 2 ang flight natin going to Dubai. Pero 11 o'clock daw ang check-in. Plano kong umalis na dito ngayon para sa airport na tayo mag-breakfast, no? Mag-coffee and pastry tayo doon. Tapos, 6 na oras ang mabiyahihin natin papuntang Dubai. Ang dating natin sa Dubai ay 11:45 na ng gabi. And then may layover tayo for 3 hours. Around 3 a.m. ay sakay na ulit natin ng plane pabalik ng Manila. So yung Dubai to Manila around 8 to 9 hours. So yeah, ready na ako, fam. Maayos ng aking gamit. Okay, double check. Ito na lang palang sinuot ko, no? Yung ating favorite na fleece jacket from Uniqlo. Napakaganda nito. Order pa ako nito. Tapos, hindi na rin ako nag-warmers, fam, kasi nga babiyahe naman na tayo sa airport. Ang dilemma lang naman natin is pag sa airport kung malamig, di ba? Pero I think kaya na nung damit natin. So magta-taxi na tayo papuntang airport. Chinek ko kasi sa Uber, nasa 18 francs lang yung pamasahe papunta sa airport. Pwede naman sana tayo mag-train pa Bahnhof Station. Pero yun nga, since dalawa yung maleta natin, inisip ko, mag-taxi na lang tayo para mas convenient. Total, nasa 18 francs lang naman yung pamasahe. So tara, baba na tayo, check out, tapos punta na tayo ng airport. Dito na tayo sa labas, fam. Naka-check out na ako. And dito naman sa labas ng hotel, may taxi naman na nag-aabang. Ayan. So, ito na. Taxi na tayo.
Alright, dito na tayo sa airport. Less than 15 minutes lang yung biyahe. Mabilis lang, malapit lang talaga yung Zurich City Center dito sa airport, no? So ngayon, hindi pa yata open yung check-in counter natin kasi 11 pa mag-open. So mag-breakfast na muna tayo. Dito sa baba, tignan natin. So ito yung Zurich Airport. Ito yung mga check-in counters nila. Mga pastries nila, oh. Just in case na interested kayo malaman, pati yung price. So breakfast muna tayo, fam. I ordered cafe mocha and then butter croissant. Ito ay 11.4 francs in total. Nasa 800 pesos, no? Kape and tinapay. Actually, buksan na natin. Ayan. Time check, 10:50 na ng umaga and naka-check-in na tayo. Got our boarding passes. So yung maleta natin, diretso na ng Manila. And dalawa yung boarding pass natin. One for Dubai and one for Manila. Yan na lang ang hand carry ko, ang ating backpack, tsaka itong bag. Ngayon, ready na tayong pumasok. Ang saya pala kasi Pinay yung nag-check-in sa akin. Kakatuwa. Saan ba? Departure gates. Ayun, let's go. Sakto lang palang 35 kilos yung dalawang maleta ko. Parang 35 point something. So sakto lang, 'di ba? Buti na lang. Dito tayo. E-gate sila dito, oh. Alright, so nakapasok na tayo dito sa boarding gates. Saglit lang naman yung nila, security check. Tapos magpa-passport control tayo. Pero dito sa baba. Gate E kasi tayo eh. So ito na yung departures area ng Zurich. Ayan na, ito na ang kanilang passport control. So, sumakay ako ng tren papunta dito sa gate natin. Gate E. So, tumambay muna ako sa gate na wala pang flight. Kasi yung gate natin sa baba, may naunang flight pa Casablanca. So, wala pa yung flight natin pa Dubai. Kasi maaga pa 11:48 pa lang. So, dito muna ako sa taas. Ayan ang itsura ng Zurich Airport. Ito yung gate na tinambayan ko. Wala pang flight. So, umupo muna ako. Tingnan natin kung anong mga airplane ang nandito. United, ayun dun. Tapos Swiss, Thai Airways, ayan. So naisip ko, fam, na gawin na natin yung summary ng ating Europe Vlogmas 2025, no? So dito i-share ko kung ano yung mga naging favorites ko na Christmas market in terms of the view, ano yung mga moments na naging favorite ko dito sa Vlogmas 2025. So grabe, no? Tapos na talaga ang ating Europe Vlogmas. 17 days, no? From Germany to Austria to Switzerland. And lahat ng mga cities na pinuntahan natin, iba't iba yung hatid niyang charm and ganda, no? So kung isa kayo sa mga nakapanood ng buong Vlogmas series, maraming salamat, fam, sa pagsama sa akin dito. Comment down below kung nakumpleto nyo yung buong Vlogmas series natin and matutuwa kaming basahin lahat ng yan sa comment section. Okay, so ngayon, i-share ko naman sa inyo ano yung mga naging favorites ko, no? Magsimula tayo sa Christmas market kasi yun naman talaga yung goal natin, yung malibot yung mga Christmas markets dito sa Europe. Out of all the Christmas market na na-visit natin, magrarank ako ng top 5, okay? So 5 lang yung irarank ko sa lahat ng Christmas markets na na-visit natin, no? Well, anyway, lahat naman maganda and lahat naman sa totoo lang happy naman talaga ako kasi it's a great opportunity na ma-visit talaga natin itong mga Christmas markets na ito. Pero kung irarank ko lang naman kung ano yung mga naging favorites ko, ito yon. So ito ay aking personal opinion lamang, based lang ito sa experience ko dito sa mga Christmas markets na ito. So disclaimer lang na yung experience ko ay pwedeng maging iba sa experience ninyo, no? Kasi iba't iba naman tayo ng preferences. Teka, mag-retouch muna tayo ng lipi. Wala na yata tayong lipi.
Okay, simulan natin, fam. So, ang top 5 natin ay ang Vienna Schönbrunn Palace. Kasi ang ganda ng Christmas market, tapos may view ng palace, ang ganda ng kanilang Ferris wheel, very local yung vibe, tapos mas kaunti yung tao kaysa doon sa main Christmas market ng Vienna. Kaya mas na-appreciate ko siya. Fourth natin ay ang Luzerne. Okay, remember yung Christmas market na pinuntahan natin na malapit sa Lake Luzerne? I love the vibe. Maraming mga foreigners. Maaring ang target market nila ay international market kasi halos lahat ng mga stalls doon ay may English translation. Tapos marami ding mga foreigners no na nagtutour doon sa market na yon. And what I love about that market, ang ganda nung feels na nandun ka sa tabi ng Lake Luzerne. Makikita mo yung mga locals umiinom ng blue vine, tapos nagsisiga sila ng kahoy, pampainit, 'di ba? Tapos may view ka pa ng Lake Luzerne. Ang ganda nung vibe na yon. Okay, third na tayo. Ang ating top 3 ay ang Munich Marienplatz Christmas Market. Yun yung unang-unang Christmas market na napuntahan natin dito sa trip na to sa Munich, Germany, and napakaganda ng Christmas market niya. May backdrop ka ng town hall. Ang ganda ng Christmas tree nila. Yun din yung unang-unang Christmas tree na nahawakan natin. Ang sarap uminom ng blue vine. Very local din yung vibe and you'll feel very safe doon sa market na yun kahit na sobrang dami ng tao. So napakaganda ng view ng Christmas market na yun. Okay, top 2. May hula na ba kayo, fam? Okay, ang top 2 natin ay ang Nuremberg Christmas Market. So yung sa Nuremberg naman, di ba nasabi ko yun na sobrang favorite ko na siya kasi sobrang local nung vibe. Ang ganda ng mga Christmas lights nila, Christmas designs. Tapos I remember may Ferris wheel pa doon. Ang sarap lang uminom ng beer malapit doon sa Ferris wheel. Tapos ang sarap din ng mga food na na-try natin doon sa Nuremberg. So very magical yung feels no ng Nuremberg Christmas Market. Yun yung pangalawang market na napuntahan natin no. Yung may Ferris wheel tapos yung uminom tayo ng beer. Ako, the best yung memory na yun. Parang core memory siya sa akin kasi ang ganda talaga doon sa Nuremberg. Okay, eto na, top 1 na tayo. May hula na ba kayo kung anong top 1? Sige, can you say kung anong hula nyo para sa ating top 1? Tantananan! Drum roll! Okay, ang top 1 natin ay ang Dresden Christkindl Market. So yung Dresden is yung oldest Christmas market in the world, no? And pinlist ko siya sa top 1 kasi number 1, sobrang magical talaga nung feels niya. Maliit na market lang siya, concentrated lang siya doon sa isang area. Pero iba yung feels niya. Ang ganda ng Ferris wheel nila doon, tapos meron ding merry-go-round na carousel. Ang sarap nung pagkain, very local yung vibe, tamang-tama lang yung mga turistang pumupunta. And in terms of Christmassy feels, doon ko talaga siya pinaka na-feel sa Dresden na Paskong Pasko, very Christmassy feels yung atake. In terms of Christmas designs, ang ganda din ng design ng buong Dresden area. Tapos gusto ko rin yung crowd doon, walang tulakan, very respectful sa lahat, makakakain ka ng maayos, makakabili ka ng maayos. So yeah, yun ang number 1 natin, ang Dresden Christkindl Market. Okay, in terms naman sa most scenic or wow factor, no, pipili tayo ng isang destination na may pinaka-wow factor talaga for me. Hulaan nyo. Sige, fam. Anong hula nyo? Okay, eto na. Ang destination na may pinaka-wow factor for me ay ang Innsbruck. So, masasabi kong hidden gem siya ng Austria. Kasi pag sinabing Austria, ang lagi ko lang naiisip is Vienna, palagi, 'di ba? Pero yung Innsbruck, ibang-iba yung feel ng old town, Alpine town. Napaka-picturesque ng old town. Tapos makikita mo yung view ng Alps sa gilid ng old town. Pag umakyat ka pa sa Alps, napakaganda ng town, maganda ang transportation, libre ang pamasahe, tapos madali lang umakyat sa Alps and napakaganda pa ng view. So in terms of the most scenic view and wow factor, Innsbruck ang number 1 for me. So ayan ang mga favorites ko, fam, sa trip na ito. Alam nyo, fam, hindi ko naman ikakaila no na challenging din itong Europe Vlogmas 2025 na ginawa natin. Number 1, malamig talaga. May mga times na sobrang nilalamig na ako. Kahit na naka-prepare naman tayo, maayos naman ang suot natin. Pero may mga times na sobrang lamig talaga na ang hirap bumangon sa umaga kasi sobrang lamig. Kahit na naka-heater ka pa sa room, iba pa rin yung babangon ka na sobrang lamig, no? Parang gusto mo magstay sa kama, gusto mo magpahinga, ganon. Tapos may mga times din na na-overwhelmed ako sa
dami nung kailangan gawin. Kailangan ko mag-film ng Vlogmas, kailangan kong ayusin yung files, kailangan ma-send kay editor. May mga times na nape-pressure na ako kasi hindi ko ma-send yung mga files online, wala kayong mapapanood. Alam mo yun na patong-patong yung pressure during Vlogmas. So meron din ako mga pinagdaanan na ganyan. Kaya alam nyo, masasabi ko fam na this trip has pushed me out of my comfort zone. And it somehow reminded me, bakit ako nagta-travel, bakit mahal ko ang pagta-travel, why I love storytelling, and why I love picking up the camera. Kasi may mga times na pagod ka na, isip mo kung i-vlog mo pa ba tong kakainin mo, i-vlog mo pa ba tong paglalakad mo pag-uwi, or i-vlog mo pa ba habang naghihila ka ng maleta. Pero dito sa trip na to, lahat na-realize ko na ito yung mahal kong gawin. I love traveling, I love storytelling, gusto kong sinishare sa inyo lahat ng mga ginagawa ko sa travels, lahat ng mga magagandang destinations, and hindi lang yung mga magagandang destinations yung sinishare sa inyo, pati yung mga mishaps, and also kung paano talaga yung mga nangyayari sa real time na pagta-travel, pati yung pagbubuhat ng maleta, pagsakay ng tren, lahat ng yan, diba, sinishare ko talaga sa inyo. Kaya I'm happy fam na na-share ko lahat ng experiences na to sa inyo. So we're gonna leave Europe with a full of heart, tired body. Yeah, aminin ko napagod ang ating katawan dito sa ginawa nating Europe Vlogmas 2025. Pero alam mo, itong pagod na to, ito yung pagod na worth it Kasi itong pagod na to, puyat, mababawi mo naman to pag uwi mo, ipapahinga mo lang Pero yung memories na na-collect natin dito sa trip na to, hindi matutumbasan ng kahit anong pagod or kahit anong pera na ginastos natin dito. So again, maraming salamat fam sa pagsama sa akin dito sa Europe Vlogmas 2025. Sana ay napasaya ko kayo ngayong Christmas season. And again, comment nyo lang sa baba kung ano yung naging favorite nyo dito sa Vlogmas 2025 natin. Ano yung mga favorite Christmas markets ninyo. In terms of wow factor, ano naman yung nagustuhan ninyo. Kasi gusto ko rin malaman para sa inyo ano yung mga naging top spots nyo para sa trip na ito. So gagawa ulit ako ng budget and itinerary vlog fam para maging guide nyo din and makatulong sa inyo kung gusto nyo rin gawin itong Europe Christmas Markets trip na ito. So I will do my best na mai-upload agad yan para makatulong sa inyo. So yeah, baka mahaba na ang summary natin. Again, yun lang, wala akong ibang nararamdaman ngayon kundi sobrang saya ng puso ko at nagawa natin ito. And sobrang salamat sa inyo sa pagsama sa akin dito sa trip na ito. Ito na, boarding na tayo fam. Code share pala siya with Qantas. Okay, goodbye Zurich. 6 hours na travel time to Dubai. Goodbye Zurich. Dito lang pala tayo sa unahan, 46C. Kasi 42 na to Okay, we're here. Sana makatulog tayo sa flight. So here's our seat. Ayan, meron ulit tayong pa-monitor dito. Tapos may saksakan. And then may USB dito. Tapos we have our headphones, blanket, and pillow. Gamit ko na sa likod ko. Yan ang ating legroom. Okay naman. Bye Zurich. Nag-serve na lang food, kain tayo fam. So here's our food. Yan. So ang menu ay pwedeng mamili kung turkey or beef. So I chose turkey. So meron tayong carrot and apple salad. Ito. And then roast turkey. May cranberry sauce, baked potatoes, turkey sausage, and red cabbage. Tapos ang dessert ay sticky toffee. Then meron tayong chocolate and cheese. Ayan. And tinapay. Let's eat. Sarap ng turkey, ang lambot. Hello fam, so time check alauna na ng madaling araw ngayon and nandito na tayo sa Dubai. So sinet ko na kasi yung time ko ng Manila time. So Manila is 4 hours ahead sa Dubai, diba? So alas 5 na ng umaga ngayon sa Manila. So ang next flight natin ay 3:40, boarding time ay 2:40. So sakto lang tayo, alauna pa lang. So meron pa tayong mga 1 hour and 40 minutes before our boarding time. So dito rin tayo bumaba sa gate na sinakyan natin nung papunta tayo ng Munich.
dito sa C20, no? So ayan, naalala nyo, dito tayo nag-vlog nung first Vlogmas day natin. Anyway, halika, may imimit tayong isang fam dito. Kachat ko siya, ayan, nagtatrabaho siya dito. And sakto parang yung oras niya yung time na nandito tayo. Kaya imimit natin yung isang fam natin bago tayo pumunta sa ating boarding gate. So nandito tayo ngayon sa departure C section, no? Yung imimit natin na fam, andito siya sa B. Tapos yung gate natin nasa A. So sakto lang tayo, pabalik tayo doon. Ayan na, ito yung nilakad natin noon. Nung first day natin. May Five Guys pala dito, oh. Dito masaya maglakad kasi ang dami ng Pinoy. Fam, ito na sila. Ayun na si Jerry, ang ating fam. So nice to meet you. Finally meet you here sa Dubai. Oh my God. Kasi lagi pa iba yung lugar. Oo. So ngayon nagkita tayo. Ayan, si Jerry and si Alejo. Ayan, Alejo. Ayan, fam natin. Oh. Nice to meet you. Nice to meet you, JL. So since sa Jo Malone nagwo-work si Jerry, bibilan natin siya, fam. Support natin siya sa sales target niya. Bibili tayo ng ating favorite scent na Wild Bluebell. Mabibigyan kita ng free. Thank you, Jerry. Support natin siya. Fam, chika-chika lang kami ni Jerry dito. Andito na tayo sa gate natin. Ayan. Abang hindi pa natin flight. Ayan, chika-chika tayo with the fam. Alam nyo ba, yung isang fam natin, si Mami Glade, nasa Kazakhstan siya ngayon. And pinapakita niya yung video kasi yung mga, personnel daw sa Kazakhstan. Yung video ko yung binibenta doon. Yung drone shot. Yung drone shot ko yung pinapakita nila doon. Ang cute. Siya rin ba yung nag-drone sa akin or iba? Siya rin daw. Ay, okay. Same person. Ah, nice. Thank you naman. Oo nga, mukhang siya nga. Siya nga yun. Oo. Ay, nice. Thank you. Okay, naghiwalay na kami ng ating fam na si Jerril. Andito na ako sa boarding gate natin, fam. And sakto naman, nagpapaboard na sila. False alarm, hindi pa pala boarding. Nagpapasok pa lang sila dito sa mismong gate sa baba. Yan, so ito yung gate natin. Wala pa yata yung airplane eh. Hello fam! So we're back here sa Manila. Time check, 6:00 na ng gabi. And hindi pa tayo uuwi sa bahay fam. So nag-check-in muna ako dito sa Makati for one night dahil a-attend ako ng Christmas party for tonight. So yung attendan kong Christmas party is a Christmas party with our Creatorverse friends, no? Yung mga nakasama natin sa Creatorverse sa Japan. So kaya pinilit ko talaga umuwi fam and tapusin yung vlogmas natin ng 17 para 18. Makarating ako dito at maka-attend ako ng Christmas party with our Creator friends. Sa Aura gaganapin yung Christmas party pero nagplano kami mag-check-in dito nila AJ and Mo, nila Ivan para sama-sama na lang dito sa hotel sa Makati. So nandito na tayo sa Lubdi Hotel. Nabook namin ito sa Klook no for around 1,500 pesos per night. Ang ganda ng room natin fam. Ayan, teka, bigyan ko kayo ng quick room tour. So ayan yung door natin. Here's the toilet. Maganda yung toilet. May bidet, malinis, shower area, ayan. Tapos here's our lavatory. Ang laki ng mirror dito. Tapos ayan, may coffee and tea, initan ng tubig, may pa-water, may telephone, and here's our bed. Ang cute ng bed, oh. Tapos may view tayo ng Rockwell mula dito. Tingnan natin. Ayan, oh, Rockwell na yun, diba? So yeah, yan ang ating room fam. So we're gonna stay here for one night lang fam. Kasi naisip ko, hassle for me kung uwi pa ako ng Cavite tapos magdadrive pa SM Aura. Eh diba, grabe ang Christmas traffic ngayon dito sa Manila. Kaya naisip ko, paglapag ng flight natin dito sa NAIA, check-in na agad ako dito sa Makati para hindi na ako pabalik-balik. No? So yeah, yun ang gagawin natin fam. Papahinga lang ako saglit, magsha-shower. Tapos after mag-shower, punta tayo ng SM Aura. Kasi doon yung venue. So ito na yung gamit ko. Ayan na. Straight from the flight, no? So freshen up muna tayo. Everything seems small, and to test the limits and break through every let go, let the storm rage on and roll. Muling magkakakulay. Muling magkakakulay ang puso. Dahil ikaw, bro, ang star
nakabalik na tayo fam dito sa Love D and 3:35 na ng umaga ngayon. And guess who? Guys. Ang ating visitor from Hong Kong. Nakahabol ako. Ayan, si Marvin. Fresh from Hong Kong. Fresh from Hong Kong po siya. Natouch kami Wow, kasi nag-effort. Fresh from Europe, guys, yung dalawa. Amoy yatlok pa siya. Amoy yatlok, ano mo, oo. May mga croissant pa kami. Oo, natouch kami kay Marvin fam kasi umuwi talaga siya. Para dito, no? Nakapag-commit na kasi ako. Oo. Ay, May integrity. gusto ko yung ganyan. Oo. So, fam, I'm back. Marvin is back. Pero abangan nyo, fam, marami pa kami mga balak sa buhay. Pero alis na rin siya bukas kasi may iba siyang lakad pa. Hello fam, good morning. So it's the next day today and alas 12 na ng tanghali ngayon. And nakapag-check out na tayo ng ating hotel. Hindi ko na na-vlog kanina yung check out natin, no? Nagmamadali kasi ako. So ngayon, before tayo umuwi ng bahay, marami pa akong mga kailangan gawing errands, no? Number 1, daan ako ng bangko. Actually, nandito na ako. So, may mga asikasuhin na ako sa bank. And then, punta tayo kina Maine. Nag-invite si Maine for lunch today. Makakasama ulit natin yung mga creator friends natin na kasama natin kagabi. So, quick lunch lang yon. Tapos, plano kong dumaan ng MOA. May mga errands din gagawin doon bago tayo umuwi, no? So, hindi ko na napakita yung checkout kanina. Pero again, yung pinagsaya natin is Love D Hotel Makati. Pwede nyo siyang mabuksak-look, no? Andyan yung screenshot, pati yung price per night niya. Tapos, okay yung room. Maganda, malinis, malakas ang aircon. So, ang sarap ng tulog ko kanina. After namin magkwentuhan nila Marvin and Ivan kaninang madaling araw, umakyat na rin din kami sa mga kanya-kanyang rooms, tas natulog na. Ako after ko mag-freshen up, pagkahiga ko, hindi na yata ako nakapag-cellphone. As in, tulog agad, bagsak talaga kasi konti lang yung naging tulog ko sa flight. Medyo hindi ako naging masyadong comfortable sa flight natin sa Emirates, no? Kung i-compare ko siya sa naging flight natin before with Singapore Airlines, mas naging komportable ako sa upuan ng Singapore Airlines. So, ayun lang, na-compare ko lang siya. But yeah, anyway, ang mahalaga ay nakauwi naman tayo ng safe and nakatulog na tayo kanina. Mga 6 hours yung tulog ko kasi mga 4 AM na ako nakatulog. Tapos nagising ako ng 10. Tapos bawi na lang ulit tayo ng tulog mamaya. Anyway, tapos naman na ang ating vlogmas. Matatapos na ang ating daily upload. So, plano ko magpahinga na muna talaga bago tayo mag-celebrate ng Christmas kasama ang family. And after Christmas fam, syempre, ang next na aabangan nyo na is yung ating year-end travel with the cousins, no? Ayun, talagang in-schedule talaga namin yun kasi alam nyo na yan fam, every year-end nagta-travel talaga kami ng mga cousins. But anyway, share ko na lang yung details about our year-end travel sa mga susunod pa na vlog. So yeah, balikan ko na lang kayo mamaya. Bank muna ako tapos punta tayo kina Maine. Sina Ivan nandun pa sa hotel pero pa-check out na rin yun. Diretso na kasi sila dito kina Maine. Dito na tayo fam sa Casa Ibiernas. Hello! Day 2! Day 2. Ito po ang ating offerings for today. Dinuguan, yempo, fish fillet, and chicken. Ayun ba, iba? Ayun, sa likod mo. Sinigang! OMG, wow! Sinigang. Na-miss natin ang sinigang. Thank you po sa Ibiernas family. Yes. Ayan. Sa ating mga host. My husband. Yeah, si Mike. Oo, si Mike ang punong kabilang. Maraming salamat po.